As I said earlier, we have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Mga kababayan, oo, sa ilalim ng Article 9, Section 3 of 1 ng 1987 Philippine Constitution, nasa House of Representatives ang exclusive power to initiate impeachment cases. Pero linawin lang natin na exclusive does not mean absolute. At lalong hindi ito nangangahulugan na hawak nila ang direksyon ng katotohanan. Ang kapangyarihang ito ay may kasamang obligasyon na sundin ang due process, igalang ang ebidensya, at panatilihin ang impartiality mula umpisa pa lang. Ngayon, tandaan natin kung nasaan tayo. Nasa house pa lang. Nasa probable cause stage pa lang. Ibig sabihin, hinahanapan pa lang ng sapat na basihan kung dapat bang umusad ang kaso. Kaya ang tanong, bakit parang may kumpiyansa na sa direksyon? Bakit parang may assurance na agad? Gayong ang proseso ay dapat naghahanap pa lang kung may sapat na ebidensya. At huwag nating maliitin ang clarificatory stage. Kahit clarificatory pa lang, kailangan pa rin ng ebidensya. Hindi pwedeng linawin ang isang claim na wala namang matibay na pinanggagalingan. Dahil sa batas mga kababayan, malinaw na evidence must justify the process, not the process chasing evidence. Hindi pwedeng mauna ang momentum bago ang katibayan. Okay? At dito, gusto kong idiin. Kayo ay tinaguri ang mga mambabatas, Attorney Luis Tro. Hindi kayo ordinaryong netizen na pwedeng magsalita ng basta-basta. Kapag kayo ay nasa ganitong posisyon at maraming nakikinig, may responsibilidad kayong magpakita ng neutrality. Hindi lang sa desisyon, kundi pati sa tono at pananalita. Dahil bawat salita ninyo ay may epekto sa tiwala ng publiko. Kaya kung ang mensahe ay hawak natin ang beat, natural lang na magtanong ang mamamayan. Ang beat ba ay nakaangkla sa ebidensya o sa direksyong pinangungunahan na? Nasaan ang objectivity kung ang framing pa lang ay parang may control na sa takbo? Hindi ito panghusga mga kababayan. Ito ay paghingi lamang ng standard. Dahil sa ilalim ng Article 3 o Bill of Rights, ang due process ay hindi lang para sa korte. Ito ay prinsipyo na dapat sinusunod sa lahat ng proceedings na may epekto sa karapatan at reputasyon ng isang tao. Ngayon, ilagay natin ito sa mas mataas na prinsipyo mga kababayan. The moral law. Basahin ninyo ang Isaiah chapter 59 verse 14. It says there, "Justice is turned back, and righteousness stands afar off, for truth has stumbled in the public square." Ang ibig sabihin nito mga kababayan, kapag ang proseso ng hustisya ay nawawala sa tamang balanse o nagiging questionable, ang unang nawawala ay ang katotohanan. Kahit gaano pa kalakas ang proseso, kung may bias o may direksyong pinangungunahan, ang truth ang unang natatabunan. Basahin din ang Proverbs, chapter 18, verse 5. It says there, "It is not good to be partial, nor to deprive the innocent of justice." So, malinaw ang babala ng Bible mga kababayan. Kahit ang simpleng pagpapakita ng bias, kahit sa tono pa lang, ay may epekto na sa hustisya. Hindi lang actual injustice ang problema. Kahit ang anyo ng pagiging hindi patas ay sapat na para masira ang integridad ng proseso. At para naman sa ating mga kaibigan at mga kapatid na Muslim, pahiram po ng isinaad ng inyong Quran. Okay? Mababasa sa Surah An-Nisa, chapter 4, verse 135. It says there,
Believers, be upholders of justice and bearers of witness to truth for the sake of Allah, even though it may either be against yourselves or against your parents and kinsmen, or the rich or the poor, for Allah is more concerned with their well-being than you are. Do not then follow your own desires, lest you keep away from justice. If you twist or turn away from the truth, know that Allah is well aware of all that you do. Ang ibig sabihin nito, ang tunay na hustisya ay hindi nakabase sa personal na panig, hindi sa relasyon, at hindi sa political alignment. Kahit sino pa ang involved, mga kababayan, ang obligasyon ay mananatiling patas at totoo. Kahit mahirap, kahit hindi pabor sa sariling paniniwala. Okay? At mababasa din sa Surah Al-Maida, chapter 5 verse 8. It says there, O ye who believe, stand out firmly for Allah as witnesses to fair dealing, and let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just. That is next to piety, and fear Allah, for Allah is well acquainted with all that ye do. So, ito ay mas malalim pa. Kahit may disagreement, mga kababayan, kahit may political differences, hindi dapat maaapektuhan ang pagiging patas. Ang tunay na sukatan ng integridad ay kung kaya mong maging just kahit hindi mo gusto ang taong hinahatulan mo. These two powerful verses of Quran, mga kababayan, form a complete ethical framework for justice. Surah An-Nisa, chapter 4, verse 135 means, don't let love for yourself or family stop you from being just. And Surah Al-Maida, chapter 5, verse 8, it means, don't let hate for enemies stop you from being just. Kaya mga kababayan, ang hustisya ay hindi dapat mukhang kontrolado. Dapat itong nakikitang patas, maingat, at nakaangka sa ebidensya mula sa umpisa pa lang. At kung may kahit kaunting pahiwatig na parang may direksyon na, bago pa matapos ang proseso, natural lang na itanong natin ito, mga kababayan. Ito ba ay proseso ng paghanap ng katotohanan o proseso na may direksyong sinusundan na?